Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat sa Pilipinas, sa Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy at sa lahat ng sulok ng mundo kung saan may Pilipino na naghihintay ng katotohanan. Welcome sa Walk with Lan. Alam ninyo ha, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero ngayong gabi mga kawok, hindi tayo dudurog, tayo ang dudurog sa kasinungalingan. At bago tayo magsimula, kung bagong salta ka pa lang dito, smash mo na yung subscribe button at notification bell para hindi ka maiiwan sa mga susunod na boka. At para sa mga solid nating OFW at kabataan, sumali na sa YouTube membership natin, sama-sama nating panindigan ang katotohanan. Ngayong gabi pag-usapan natin ang pinakamainit na usapin, rest back ng mga senador, at ang isang babaeng hindi natatakot sa kanino man. Walang iba kundi si dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon. May bago siyang binitawang pahayag at mukhang may mga senador na hindi makatulog. Ayun yun nun. Ay, nako. Ang konteksto muna, mga kawok. Alam nyo ba noong 2022 elections, si Attorney Gonzon ang unang nagsabi may anomalya sa substitution ni BBM. Siya rin ang nagsabing disqualified dapat si Junior, tapos biglang nag-mysterious illness ang ibang commissioner. Coincidence. O may nag-utos na patayin ang kaso. Ngayon 2025 na, akala ng iba, tapos na ang laban. Pero si Attorney Gonzon, lalong lumalakas ang loob. Sa kanyang latest interview, sinabi niya, may mga senador nakasabwat sa Pandaraya noong 2022. Hindi pa tapos ang laban ko, may ebidensya pa ako. Sino kaya yung mga senador na tinutukoy niya? May mga pangalan na lumalabas sa comment section. Go, Tolentino, Subiri, noon At syempre, ang paborito nating si Robin Padilla na parang action star pero sa Senado, action star sa pagtatanggol sa mga maling tao. Ebidensya ba o chismis lang? Eto ang tanong ng mga apologies. Asan ang ebidensya? Attorney, sagot ni Gonzon, hindi pa oras. Pero kapag nailabas ko yan, hindi lang disqualification, criminal cases ang aabutin nila. Okay criminal cases, qualified theft, falsification of public documents, election sabotage, preso talaga. At may nag-leak na raw na dokumentong nagpapakita ng may mga senador na tumanggap ng pera mula sa isang kampo para manahimik noong 2022. True or fake? Hindi pa natin alam, no? Pero alam natin ito. Si Guanzon hindi nagsasalita kung walang hawak mga kaibigan. Sino ang mga senador na natatakot ngayon? Base sa mga balita at sa mga blind items, isang senador na laging nakabarong na parang santo pero may-ari ng mga bahay sa Forbes Park na hindi kayang ipaliwanag ang pinagkakakitaan. Isang dating aktor na ngayon ay senador nang sinasabi lang, I respect the process, pero kapag election sabotage ng usapan, biglang nawawala ang linya. Isang senador na lagi nagpo-post ng Bible verse. Pero kapag may anomalya, let the courts decide na lang. At ang tanong ng bayan, bakit tahimik ang Senado ngayon? Kasi takot silang mabuksan ang Pandora's box. Paano kung totoo? Ano ang mangyayari mga kaibigan? Kung mapatunayan ni Guanzon ang mga paratang, maaaring ma-impeach ang mga involved na senador, maaaring ma-disqualify sa 2028 elections, maaaring makulong talaga at hindi sa kamkrame, kundi sa regular jail. At ang pinaka nakakatakot kung mapatunayan na may mga senador na kasabwat sa Pandaraya noong 2022 o 2025, ibig sabihin, hindi legitimate ang buong Senado ngayon. Mga kawok, sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na sigurado ako. Ang katotohanan ay lalabas. Hindi ngayon, hindi bukas, pero lalabas. At kapag nangyari yan, tandaan nyo kung saan nyo unang narinig dito sa hashtag #WalkWithLan. Kaya mga kababayan natin dyan sa United Arab Emirates, okay na nagtatrabaho ng 12 oras. Sa Canada na sobrang lamig na. Sa Japan na overtime na naman. Sa Italy na nag-aalaga ng matatanda. Salamat sa inyong suporta. Kayo ang lakas natin. Mag-subscribe na. I-click ang join button para sa membership. Sama-sama nating ipaglaban ang katotohanan. Ito sila para sa bayan. Paalam at ingat kayo palagi. Mabuhay ang Pilipinas.